Mga kwentong pambata. Si Prinsipe Merciful. Sa kabila ng malawak na berdeng disyerto, mayroong isang burol at sa ilalim nito ay may lambak. At sa kabila ng lambak na iyon, matatagpuan ang malawak na dagat. At sa gilid ng dagat na iyon ay may maunlad na kaharian. Isang kahanga-hanga at dakilang kaharian na pinamumunuan ng hari at reyna. Masaya sila, tulad ng kanilang mga nasasakupan. At ang kaligayahan nila ay walang hanggan ng manganak ang reyna ng isang prinsipe. Ang aking anak, siya'y magiging hari at maunawain tulad ng kanyang magulang at mamahalin siya ng kanyang nasasakupan. Papangalanan ko siyang Prinsipe Merciful. Lumipas ang mga taon mula ng araw na iyon at si Prinsipe Merciful ay lumaking gwapong binatang prinsipe at maunawain siya tulad ng kanyang pangalan. Ika-21 taong kaarawan mo ngayon. Ang iyong ina at ako ay ipinagmamalaki kung gaano ka lumaki bilang isang maginoo. Sabihin mo anak, humiling ka ng kahit na ano sa akin. Ama, gusto ko pong maglakbay. Makita ang mundo bago ko akuin ang tungkulin sa kaharian. Pakiusap, payagan niyo po ako. Ngunit anak, ikaw ay... Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Hindi humiling ang anak natin ng kahit ano. At hindi ko siya bibiguin sa kanyang ika-21 kaarawan. Salamat po, Ama. At kaya, tinanggap ni Prinsipe Merciful ang basbas ng kanyang magulang at isang tagapaglingkod na bantay niya. At ang dalawa ay umalis sakay ng magagarang kabayo. Naglakbay sila ng ilang linggo, mga buwan at natuto ng maraming bagay tungkol sa sibilisasyon sa buong kontinente. Ngunit, makikita ninyo mismo sa mukha ng tagalingkod ang pagkainip niya at gusto na niyang umuwi. Kung kayo po kamahalan ay nasiyahan na sa paglalakbay, pwede ko bang imungkahi na tayo'y bumalik na sa kaharian? Ano? Hindi, Judas. Marami pa tayong lalakbayin at maaaring makita. Isang araw, nang nangangabayo ang prinsipe sa isang tahimik na bukirin, bigla niyang nakita ang isang agilang hinahabol ang isang kuneho. Muntik nang mahuli ng matutulis na kuko ng agila ang kuneho. Nang ang prinsipe ay maingat itong binato ng isang bato at tuluyan itong naitaboy. Prinsipe Merciful, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Hindi lamang isang kuneho ang iniligtas mo, kundi isang prinsesa, ang anak ng Invisible King. Ang ama ko'y tumatanaw ng utang na loob at para sa pagligtas mo sa akin, may utang na loob siya sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong o kung nasa panganib ka, sabihin mo lang, "Oh, Invisible King, halika at iligtas ako!" At pagkasabi noon, umalis na ang kuneho at naglaho sa gitna ng mga halaman. Naiwan si Prinsipe Merciful na nakanganga. Ako lang ba o talagang kinausap tayo ng kunehong nakita natin? Ang nakita ko lang po ay nakatitig ang kuneho sa inyo at ganun din kayo. Mukhang hindi na nakakabuti ang paglalakbay sa inyo. Umuwi na po tayo ngayon. Hindi, magpapatuloy tayo. At ipinagpatuloy nga nila ang kanilang paglalakbay. Tumawid sila sa malalalim na ilog, dumaan sa iba't ibang bansa, sa 7 lambak at sa huli ay narating nila ang dakilang berdeng disyerto, kung saan walang ibang makikita kundi langit at berdeng buhangin at araw na nakatitig sa'yo na parang inggit na kapitbahay. Ako'y talagang nauuhaw na. Pero wala na tayong natitirang tubig. Tingnan mo. Nakakita ang prinsipe at ang kanyang lingkod ng hukay sa gitna ng disyerto at umakyat sila rito. At sa sobrang saya nila, nakita nila na isa itong balon na puno ng malinis na tubig. Ngunit, mayroong problema. Napakalalim nitong balon. Mayroong isang paraan lang. Isa sa atin ang kailangang bumaba. At dahil mas mabigat ang timbang ko kaysa sa inyo, ang mga kamay nyo kamahalan ay hindi kakayaning hilain ako. Ang mungkahi ko ay hawakan nyo ng maigi ang lubid at aalalayan ko kayo pababa ng balon. Mabuti nga. At kaya, bumaba ng balon si Prinsipe Merciful, uminom siya ng malamig na tubig at kumuha rin para sa kanyang tagalingkod. Tapos na ako! Hilahin mo na ako pataas! Makinig ka, Prinsipe. Pagod na ako sa kakasabi mo sa akin kung anong gagawin. Ngayon, kailangan mong pumayag na maging tagalingkod ko at ako naman ang magiging prinsipe. Payag ka ba? O hahayaan na lang kitang malunod? Nagulat si Prinsipe Merciful.
Ngunit alam niyang sa tono ng kanyang tagalingkod na hindi ito nagbibiro. Sige, Judas. Pumapayag ako. Hindi mo ako maloloko. Bigyan mo ako ng kasulatan. Heto, isulat mo ang sasabihin ko. Ang nagdadala ng sulat na ito ay si Prinsipe Merciful at kasama niyang naglalakbay ang kanyang tunay na lingkod na si Judas. Ginawa ng prinsipe ang iniutos sa kanya saka siya hinila pataas. Pagkatapos, nagpalit sila ng damit at nagpatuloy na sa paglalakbay. Matapos ang isang linggo, narating nila ang isang magandang kaharian na mukhang napabayaan na at naghihintay na masamang bagyo. Pagdating sa palasyo, ibinigay ni Judas ang kabayo niya kay Prinsipe Merciful at sinabing, Pumunta ka sa kwadra at manatili doon. Makikipagkita ako sa hari. Tulad ng sabi ninyo, kamahalan. Ako si Prinsipe Merciful ng kaharian ng Rose Valley ay tumungo sa inyo upang hingin ang kamay ng inyong anak na ang ganda at karunungan ay kilala sa buong mundo. Kung papayag po kayo, ay mabubuhay kayo. Kung hindi, magkakaroon tayo ng digmaan. Parang hindi ka prinsipe kung magsalita ka. Ngunit baka ganyan lang kayo magsalita sa kaharian ninyo. Sasabihin ko sa'yo, isang makapangyarihang kalaban ang papalit sa aming kaharian na may malaking hukbo. At wala kaming laban sa kanila. Ngayon, kung gusto mo talaga na maging manugang ko, talunin mo sila at mapapasayo ang anak ko. Kung hindi, pare-pareho lamang tayong mamamatay dito. Kaya pala matamlay ang inyong kaharian. Sasabihin ko rin, bukas ng umaga, wala nang sino mang kalaban ang matitira sa lupain ninyo. Dumiretso si Judas kay Prinsipe Merciful na kilala sa kanyang kagitingan, lakas at matalinong diskarte sa digmaan. Alam niyang gagawin ng prinsipe ang lahat upang makita ang sulat. Gusto mong makuha ang sulat, di ba? Aba, syempre, gusto ko. Kung gayon, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Sinabi ni Judas sa prinsipe ang gusto niya at kapalit nun ay ibibigay nito sa kanya ang sulat. Ngunit napakalaki ng hukbong ito. Abay, malaki rin naman ang kapalit na premyo nito. Dahil walang ibang paraan, isinuot ni Prinsipe Merciful ang kanyang baluting pandigma. Sumakay sa kanyang kabayo, nagpunta sa muog ng lungsod at sumigaw ng malakas. Oh, Invisible King! Halika at iligtas mo ako! At sabay-sabay, umungol at humawi ang mga ulap. At lumitaw ang isang engrandeng kabayo kung saan nakaupo ang isang matangkad at matipunong figura. Siya nga ang Invisible King. Noon ay iniligtas mo ang anak ko at ngayon ay utang na loob ko ito sa'yo. Sabihin mo, hilingin mo ang anumang gusto mo. Sige. Pero di ba dapat walang nakakakita sa'yo? Para lang naman yun sa mga ayaw kong makakita sa aking anyo. Ngayon, magpatuloy ka. Sinabi ni Prinsipe Merciful ang lahat kay Invisible King. Nakinig naman ito ng maigi at sinabing, Kunin mo itong mahiwagang espada at atakihin ang kalaban mula sa kaliwa. At ako naman sa aking gintong kabayo ay sasalakayin sila mula sa kanan. Isang pagsugod sa bawat panig at ang buong hukbo nila ay tuluyang matatalo. At kaya pareho silang umatake sa hukbo. Mula sa kaliwa ang mga sundalo'y nahulog na parang mga kahoy. Mula sa kanan sila'y parang buong gubat. Wala pang isang oras nang mawala ang buong hukbo. Iyong mga nakaligtas ay tumakas na rin. Nabayaran ko na ang utang ko. Magkamay tayo at magpaalam na sa isa't isa. Nakipagkamay sila sa magiliw na paraan at pagkatapos ay naging pulang apoy ang Invisible King at ang kanyang kabayo. At naglaho na sila sa hangin. Wow! Bumalik si Prinsipe Merciful sa kwadra ng may ngiti. Ngunit nawala ang ngiting yon. Dahil alam niyang huhubarin na niya ang kanyang baluting pandigma at isusuot muli ang pang-alipin ng mga damit. Ano ba naman itong pinasok ko? Hindi ko dapat pinagkatiwalaan si Judas. Kinuha niya ang pangalan ko, ang titulo ko, at ngayon ay kakasal siya sa prinsesa sa maling dahilan. Wala akong magawa tungkol dito. Sana ibalik niya na sa akin ang sulat. Sa pagdadalamhati ng prinsipe sa kanyang sarili, hindi niya namalayang si Prinsesa Mayna na nakatayo sa bintana at may kakayahang makarinig ng malinaw mula sa malayo, ay narinig ang lahat. Nabigla siya noong una, pero pagkatapos ay ngumiti siya. Napaka-gandang lalaki niya.
Kinabukasan, natuwa ang hari nang marinig ang balita tungkol sa mga kalaban at inanunsyo ang pagpapakasal ng kanyang anak kay Prinsipe Merciful, na si Judas. Pero, hindi pumayag si Prinsesa Mayna at sinabi sa kanyang ama ang mga narinig niya. Totoo ba ito? Tawagin ang totoong prinsipe. At kaya, ipinatawag niya si Prinsipe Merciful. Ikaw ba ang tunay na prinsipe? Ngunit hindi sumagot si Prinsipe Merciful. Ha! Anong isasagot niya? May katunayan ako. Heto, kayo na mismong magbasa. At pagkasabi niya, ibinigay nga niya ang kasulatan sa hari, na siya namang sinimulan itong basahin at nagtaka. Sigurado ka ba na ito ang kasulatan? Aba, siyempre naman po. Ito ang nakasulat. Ang nagdadala ng sulat na ito, ang hindi totoo at hindi tunay na lingkod ni Prinsipe Merciful ay gustong maghiganti at humihingi ng patas na kaparusahan. Ang sulat ay ibinigay sa kanya doon sa balon ni Prinsipe Merciful na ngayon ay nakadamit bilang isang lingkod. Ano? Iyon po ba talagang nakasulat? Ikaw mismo ang magbasa! Pero hindi ako nakakabasa. Sa ganito, ang hari at prinsesa ay natawa. Ngumiti si Prinsipe Merciful dahil bukod sa pagiging maunawain, alam niya rin ang importansya ng pagiging matalino. Kung hindi, ang gahamang mundo ay laging manlalamang. Si Judas, ang nagtaksil, ay dinala sa bilangguan at ang matandang hari ay inanunsyo na ang kanyang anak ay ikakasal kay Prinsipe Merciful. Alam ninyo, hindi sila ikinasal kaagad-agad. Nilibot muna nila ang mundo ng ilang buwan at nagkaroon ng ilang pakikipagsapalaran. At sa wakas, sa simula ng panahon ng ani, ang dalawa ay ikinasal. At sa kasalang iyon, bukod sa iba pang mga panauhin, isang espesyal na bisita ang dumating. Hindi siya nakikita ng mga dumalo, maliban na lang kay Prinsipe Merciful.